Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon, hindi magluluwat, ang kagubatan ay magiging bukirin at ang bukirin ay magiging kagubatan. Sa panahong iyon, maririnig ng bingi ang pagbasa sa isang aklat at makakakita ang mga bulag. Ang mababang loob ay muling liligaya sa piling ng Panginoon at pupurihin ng mga dukha ang banal ng Israel, sapagkat ang malupit at mapang-upasala ay mawawala na, gayon din ang lahat ng mahilig sa kasamaan. Lilipulin ng Panginoon ang lahat ng naninirang puri, mga sinungaling na saksi, at nagkakait ng katarungan sa mga matuwid. Ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos na tumubos kay Abraham tungkol sa sambahayan ni Jacob. Mula ngayon ang bayang ito ay wala nang dapat ikahiya o ikatakot man. Kung makita ng kanyang mga anak ang aking mga ginawa, iingatan nilang banal ang aking pangalan. Igagalang nila ang itinatanging banal ni Jacob at dadakilain ang Diyos ng Israel. Ang mga nalilihis sa katotohanan ay magtatamo ng kaunawaan. Ang mga matigas ang ulo ay tatanggap na ng pangaral. Ang salita ng Diyos. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man, sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong sa poon hiniling, ang ako'y lumagi sa banal na templo, upang kagandahan niya'y mamasdan ko at yaong patnubay niya ay matamo. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala, tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, pag-alis ni Jesus sa lugar na iyon, sinundan-sundan siya ng 2 lalaking bulag. Sumisigaw sila na ang wika, "Anak ni David, mahabag kayo sa amin." Pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, "Naniniwala ba kayo na magagawa ko ito?" "Opo, Panginoon," sagot nila, at hinipo niya ang kanilang mga mata at sinabi, "Mangyari sa inyo ang ayon sa inyong paniniwala." At nakakita na sila, mahigpit na ipinagbilin sa kanila ni Jesus na huwag sasabihin ito kanino man. Ngunit nang sila'y makaalis, ibinalita nila sa buong lupaing yaon ang ginawa sa kanila ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, alam naman natin na ang Panginoon ay mabuti at wala siyang ibang hinahangad sa atin kundi ang maging maayos ang ating buhay, hindi lang dito sa mundo, kundi kahit sa kabilang buhay. Alam naman natin na ang Diyos ay mahabagin, mapagpatawad at makapangyarihan. Pero hindi ko alam kung gaano karami sa atin ang nahihirapan pa rin sa pagtitiwala at sa pag-asa sa Diyos sa kabila ng mga katotohanan na ito na ating ipinapahayag at sinasabing ating dapat na sinasampalatayanan. Bakit ba mahirap umasa at manalig pa sa Panginoon? Maraming nahihirapan, ako, kayo, tayo, nahihirapan sa pag-asa sapagkat ang buhay natin ay para bagang sunod-sunod na kabiguan. Nakikita natin ang ating mga sarili na mahihina, makasalanan, palpak. Gusto nating magtino, gusto nating magbago, gusto nating ayusin ang ating buhay, pero hindi natin magawa. Para bagang imposible na ang isang maganda at mabuting buhay. Namamanhid na ang ating puso sa
Kabi-kabilang mga kapalpakan, mga hamon, mga pagsubok at problema. At sa totoo lang, baka tayo ay pinanghihinaan na rin ng loob sa ating mga pagdadasal, sapagkat ilang dasal na ba natin ang pinaghirapang ipadala o ibulong sa Panginoon, pero bakit parang hindi napapakinggan? Bakit parang walang nangyayaring mabuti at maganda? Pagod, oo. Hirap, oo. Nagsisikip ang dibdib. Walang katapusang pagdaing. O sabihin ng hindi na dumadaing, buntong hininga na lamang. Na kahit gustong lumuha, wala na ding iluluha. Natuyo na. Pero mga kapatid, no, sa ganitong pagkakataon ay sadyang napakahirap na umasa pa. Pero alam ninyo, ang salita ng Diyos sa atin sa araw na ito ay nag-aanyaya. Sabihin na nating nagsusumigaw sa inyo, sa akin at sa ating lahat. Patuloy tayong umasa sa Kanya. Manalig at maniwala tayo sa kapangyarihan, buti at malasakit ng Diyos sa ating buhay. At huwag nating lalagyan ng hangganan, huwag po nating lilimitahan kung ano ang kayang gawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Naalala ko ang sinabi ni San Pablo sa unang sulat niya sa mga taga-Korinto, no? Hindi pa nakikita ng mata, hindi pa naririnig ng tainga, ni hindi pa nga kayang unawain ng puso at kalooban kung ano ang napakabuting gagawin ng Diyos sa lahat ng sa Kanya ay nagmamahal at nagtitiwala. Sa atin pong ebanghelyo, no, may dalawang bulag na lumapit kay Jesus. At si Jesus ay tinanong sila, naniniwala ba kayo ngayon na kaya kong gawin ito sa inyo? Yung pagpapagaling sa kanilang pagkabulag. At ang sagot ng dalawang bulag ay opo. Kaya anong sabi sa kanila ni Jesus? Mangyayari ito sa inyo ayon sa inyong pananalig. Mga kapatid, ang kayang gawin ng Panginoon sa atin, mangyayari sa sukat ng ating pagtitiwala sa Kanya. Kung ating lalagyan ng limitasyon ang pagtitiwala at pag-asa sa Panginoon, iti limitado din lang ang magiging pagkilos niya para sa atin. Pero kung ating lalampasan ang ating mga limitasyon at hangganan, yung bang ang ating papangarapin, ang ating ihihingi, ang ating ipagdadasal ay higit pa sa kayang maarok at maunawaan ng ating isip at puso. Magugulat tayo sa mga biyaya at pagpapala na ipadadala at ibibigay ng Diyos sa atin. Sa ating unang pagbasa, ano po ang sabi ni Propeta Isaias? Ang gubat ay magiging bukid. Ang bukid ay magiging gubat. Ang mga bingi ay makakarinig. Ang mga bulag ay makakakita. Ang mga malulupit at ang mga masasama ay mawawala. Ang mga naninirang puri at ang mga nagsisinungaling ay malilipol. Kaya't pupurihin ng mga dukha ng mga tao, kanilang dadakilain ang Diyos ng Israel. Magtiwala po tayo. Maniwala, umasa ng walang hangganan, ng walang ibibigay na limitasyon. Ang pamamaraan ng Diyos ay iba po sa pamamaraan ng tao. Kikilos at kikilos ang Diyos sa ating buhay nang higit pa sa ating inaasahan, sapagkat walang imposible sa Panginoon.
Huwag po nating pahintulutan ng ating mga sugat sa kalooban, ang ating mga mapapait na nakaraan, ang ating mga kadiliman at kabiguan. Huwag po nating pahintulutan ang mga ito upang limitahan natin, bigyan natin ng hangganan ang ating pagsandig, ang ating pagtitiwala at pag-asa kay Jesus. Kapatid, laging may pag-asa sa buhay dahil mahal tayo ng Diyos. At gagawin niya sa atin ang ating kinakailangan, ang ating hinihingi para sa ating kabutihan, sa sukat na tayo ay nagtitiwala sa Kanya. Kaya naman sa maraming mga pasan-pasan at pinagdadaanan, patuloy po tayo umiti. Gawin nating magaang at masaya ang buhay para sa atin, gayon din para sa iba. Maganda at lagi nang mabuti ang plano ng Diyos sa inyo at sa akin. Ito ang ating pagtiwalaan. At sumayin niyo po ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.